Hindi pa man tuloy ang natatapos ang pag-iral ng amihan sa bansa, ay tumataas na po ang temperatura. Meron nga mga lokal na pamahalaan na kabi-kabila na ang suspensyon ng mga pisikal na klase dahil sa sobrang init. Naku po, paano pa kaya sa mga susunod na buwan? Sa pagpasok ng buwan ng Marso ay muling pinasimulan ng Pag-asa ang paglalabas ng tinatayang magiging init ng panahon sa isang araw. Ibig sabihin nito ay malaki ang posibilidad na tumagaktak na naman ang mga pawis ng ating mga katawan, lalo na yaong ang mga trabaho o gawain ay madalas na nasa labas at nakabilad sa araw. Ayon sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, layunin nitong mapataas ang kamalayan ng publiko bilang paghahanda sa pagpasok ng tag-araw. Nagamit naman po dito sa heat index or yung tinatawag na init factor natin is yung ating dry bulb temperature at yung pong tinatawag na relative humidity or alinsangan. So ibig sabihin kung gaano ka-dry or gaano ka-humid yung ating hangin ay may kasama po yung factor na kung saan ito yung nagbibigay sa atin kung ano yung posibleng maging discomfort natin or pakiramdam ng human body. Iba-iba ang magiging epekto ng init ng panahon sa ating mga katawan. Malaking konsiderasyon ay ang kinaroroon ng lugar. May pagkakaiba ang init sa mga lalawigan kumpara sa mga syudad. So usually yung tinatawag nating urban heat island effect. So dahil napakainit po ng ating mga semento, so yung singaw nito, yun yung mas nagpapadagdag ng mainit na temperatura at alinsangan natin. So isa yon. Ang isa pa din nun is yung mga coastal areas natin. So kung halimbawa mas mainit yung temperatura at yung hangin ay itinutulak ng mainit na hangin galing sa dagat overland, so mas umiinit at tumataas po yung discomfort level natin or alinsangan. So depende sa time of the day at depende rin po dun sa kaulapan. So kung mas makapal ang ulap, medyo mas tumataas yung ating relative humidity. Kapag wala namang ulap at napaka-blue ng sky natin, direkta naman yung tama ng init ng araw sa atin. Na-experience nyo na rin ba na kahit sa gabi ay maalinsangan pa rin ang panahon? Ito naman ang paliwanag ng Pag-asa dyan. Yung kung halimbawa during the day ay napaka-blue ng sky natin, walang kaulapan. And then pagdating ng hapon at gabi, marami namang kaulapan. So ibig sabihin yung outgoing solar radiation, kapag lumubog na yung araw, syempre yung init na galing sa kalupaan, sisingaw na yan. So kung ito ay matatrap dahil makapalang ulap sa hapon at gabi, so yun yung nagbibigay ng mas matindi pang alinsangan. Ayon sa Pag-asa, posibleng tumagal pa ang pag-iral ng La Nina hanggang sa unang linggo ng Abril. Kaya may mga nararanasan pang mga pag-ulan sa ilang lugar sa ating bansa. Pero magiging mas mainit kaya ang panahon sa darating na tag-araw. So kung ikukumpara natin last year, kasi last year meron tayong strong El Nino. So mas mga record-breaking ang mga heat index natin at maximum daytime temperature last year. So kung ikukumpara natin sa ngayon, hindi kagaya nung isang taon. Base sa klasifikasyon ng Pag-asa, kapag umabot ang heat index sa 27 hanggang 32 degrees Celsius, posibleng makaranas na ng heat cramps o pamumulikat. Sa 33 hanggang 41 degrees Celsius ay maaari namang makaranas ng pagkahapo. At kung magtuloy-tuloy ang aktibidad ng katawan ay posibleng mauwi sa heat stroke. Mas delikado na kung tutungtong pa ang heat index sa 42 degrees Celsius o pataas. Ayon sa World Health Organization o WHO, mula taong 2000 hanggang 2019 ay halos umabot sa 250 milyon ang namatay dahil sa init ng panahon. Karamihan dito ay nasa Asia at Europa. Ayon naman sa presidente ng Philippine Medical Association na si Dr. Hector Santos Jr., may mga senyales sa pakiramdam ng katawan bago mauwi sa heat stroke. Ang unang nararamdaman niya, nahihilo, nasakit ang ulo, nagpapalpitasyon ka, magsisweat ka muna na madami, pero that's biglang matutuyo ka, tapos biglang sasakit na yung mga legs mo. And then you eventually would complicate, magkakaroon ka na ngayon ng yung tawag na heat stroke, nahihilo, magko-collapse ka na lang yan. Oo, kahit anong age, pero mas madalas nangyayari yan sa mga very young at saka very old.
Nagpapatupad na ngayon ng suspensyon ng mga face-to-face na klase ang pampubliko at pribadong paaralan kapag mataas ang heat index forecast sa kani-kanilang lugar. Sa Valenzuela City, automatic na kansilado ang pisikal na pagpasok sa paaralan kapag ang heat index forecast ay 42 degrees Celsius pataas. 2022 pa lang, may automatic class suspension ordinance na ang Valenzuela. Pero dahil nga noon, hindi pa kasama yung heat index sa mga parameters na kung saan binagbabasihan para mag-suspend. Kaya by 2024, April last year, in-amend natin ito. So, in-include natin ang heat index as a parameter wherein sinet namin na pag nag-42 degrees Celsius ay indication na siya para mag-suspend ng classes sa mga from preschool to senior high school. And sa colleges, iniwan namin yung decision sa mga authorities ng mga schools. Yung last year, talagang marami kami naging cases ng heat exhaustion. Pero yung mga heat stroke naman, wala naman kami naging case noon dito. Pero yung heat exhaustion, common talaga. Lalo na kung talagang wala kang mga protective gears katulad ng payong o sombrero. At talagang kainitan yung between 10 a.m. to 3 p.m. Pag doon ka talaga lumabas, talagang mataas yung chance na magkaroon ka ng heat exhaustion. So may mga cases kami na narespondihan. Para naman sa mga lugar na kinakapos ng tubig, ipinupwesto nila ang truck na ito na maaaring makapaligo ang mga residente. Ito po yung aming mobile shower and toilet. Usually, dinedeploy namin to sa mga evacuation centers pag nag-o-open. Pero dahil nga sa pagtaas ng heat index, yun nga, isang measure na ginagawa namin is nag-offer kami ng libre paligo sa mga communities natin using this mobile shower truck. May 4 na cubicles siya, used for shower, sinusupplyan ng tubig ng ating ng fire truck. Shower talaga siya, kaya pag maliligo ka, nag-enjoy nga pati mga bata, parang ayaw nang tumigil. Pero syempre, merong time limit para mas marami yung maserbisyohan natin na maka-avail ng libreng shower. At ito, dinedeploy namin yung time na kainitan ng yung mga between 3 p.m. to 5 p.m. Doon namin siya dinedeploy or minsan nag-extend kami up to 6 p.m. para yung mga kakauwi lang galing sa trabaho, kung gusto nila mag-freshen up, pwede nilang ma-avail itong mobile shower facility natin. Kapag mainit ang panahon, mahalaga na laging may supply ng malinis na tubig. Dito naman magagamit ang mga bagong unit ng truck na ito. Ito yung aming bagong mobile water filtration unit. So, dalawa po sila. Ang intention din nito is for use pag may mga evacuation center kaming binubuksan during calamity, sunog, baha. Pero ngayon, naka-ready na rin sila for deployment just in case itong heat index natin ay patuloy na tumaas. In supplementation dito sa mobile shower na ipapagamit natin sa mga community, mag-o-offer din kami ng libreng potable water. So, technically, ito ay isang mineral water station na mobile na pwede nating dalhin sa iba't ibang lugar at diyan na ipi-filter yung tubig at may mga blue containers na rin kami na pwede naming punuin at dalhin sa mga bahay-bahay para mag-distribute ng mga tubig. Pero syempre, i-recover namin yung mga blue containers ulit. Dalawa po sila. Pag nagtuloy-tuloy yung init, start na po namin yung deployment niyan. Hindi makokontrol ng mga tao ang panahon, mapatag-ulan o tag-araw man. Kaya dapat alam natin ang mga maaari nating magawa upang maprotektahan ang ating mga kalusugan, malamig man o kainitan. Kahit sino ay maaaring maapektuhan ng mga heat-related emergency or illnesses. Narito ang mga safety tips upang ito ay maiwasan. Una, stay indoor. Manatili tayo sa loob ng ating mga tahanan sa mga oras na talagang ito ay tirik na tirik. Ito ay mula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Lalo na kung wala naman tayong gagawing importante sa labas. Ganun din, iwasan din natin na magkaroon ng excessive or malabis na physical activity sa mga ganitong oras. Kung talagang hindi natin maiiwasan na tayo ay magkaroon ng mga activity sa labas ng bahay katulad ng mga nagtatrabaho, ay sundin natin ang mga sumusunod na paraan. Unang-una,
Huwag nating kalilimutan na magbaon ng tubig or lalagyanan ng tubig at dalasan din natin ang pag-inom. Bakit din pinaiiwasan na uminom sa mainit na panahon yung soda? Bagamat ang common conception is dahil malamig, nakaka-relieve siya nung heat. Ang nangyayari po kapag tayo ay nag-consume ng marami pong sugar, so ang tendency po ng katawan natin is number 1, to burn. Kaya po nagkakaroon tayo ng mga hyperactivities na pwede pong mag-cause ng contraction ng ating pong mga muscles na pag nag-contract po ang muscles natin ay nagpo-produce po ito ng heat. And in reality po ay hindi po nasasatisfy yung ating pong thirst sa pag-consume po ng marami pong sugar. Ang isa po sa pinaka-the best na inumin po natin ay water pa rin po. Kung tayo po ay lalabas or kung tayo po ay may importanteng gagawin sa labas po ng ating tahanan katulad ng pagtatrabaho, ay huwag po nating kalilimutan na gumamit ng mga payong at magsuot po ng mga protective na equipment natin katulad po ng mga sombrero, makakatulong din po yung mga arm sleeves na maiwasan na direkta tayong tamaan ng sinag ng araw na pwede pong mag-cause na mag-increase yung ating pong body temperature. Iwasan din po natin ang pagsusuot ng mga makakapal at yung mga highly colored na damit. Bakit po? Dahil of course, pagka masyadong makapal yung ating pong damit, ay number 1, hindi po nakakahinga yung ating pong katawan. Nai-impaired po yung pagpapawis po natin. And bakit naman din po iniiwasan yung pagsusuot ng mga highly colored na damit? Dahil po, mas nag-a-absorb po according to studies, may kinalaman po ito doon sa heat wave na mas nag-a-absorb po ng maraming init or heat wave yung mga dark color na damit kung ikukumpara po natin siya sa mga light colored. Aside po doon sa mga light color na damit na ating pong isusuot, ay makakatulong din po kung yung mga damit na ating isusuot is maluwag po. Nang sa gayon ay napepreskuhan po tayo dahil mas maraming hangin po ang dumadampi po sa ating pong mga katawan. Tayo po ay madalas na sumilong sa ilalim ng mga puno or sa mga lugar na pwede natin pong pagtaguan na kung saan ay hindi po tayo na mabababad sa ilalim ng tirik ng araw. Huwag din po natin kalilimutan na magdala ng pamaypay or yung mga nauuso ngayon na mga portable na electric fan upang ito ay makarelieve nung init na ating pong mga nararanasan. Sa mga, ang profession talaga is kailangan talaga na nakabilad sa araw. Katulad ng mga traffic enforcer, ng mga street sweeper at ng marami pang iba. Ang isa pang purpose kung bakit natin kailangan magdala o magbaon ng tubig is pwede na yung tubig na dala-dala natin is kung talagang init na tayo, aside sa pag-inom, pwede din po na ibuhos natin doon sa ating pong mga panyo o towel na dala at ipunas po natin sa ating pong katawan. Nang sa gayon ay ma-relieve yung init ng ating pong katawan na na-absorb coming from the environment. Hindi lang sa labas ng ating pong mga tahanan o bahay maaaring mangyari ang mga heat-related emergencies or illnesses. Kahit po mismo sa loob ng ating pong bahay ay maaari po tayong magkaroon nito. Kahit na po tayo ay nasa loob po ng ating pong mga tahanan at hindi po tayo direktang naaarawan, tayo po ay maaaring magkaroon pa rin ng tinatawag natin na dehydration. Kaya napaka-importante na tayo po ay mag-consume pa rin or uminom pa rin po tayo ng maraming pong tubig. Pangalawa, panatilihin po nating nakabukas ang ating pong mga bintana at ang ating pong mga pinto. Nang sa gayon ay nakakapag-circulate po yung hangin mula sa labas papunta po sa ating pong mga tahanan. Nang sa gayon ay hindi po nai-stack or nakastack yung init sa loob po ng ating pong mga tahanan. Malaking tulong din po na mabawasan yung init na ating pong nararamdaman sa pamamagitan po ng madalas na pagligo. Ang mga electric fans at ang mga air conditioning unit, kung may available, ay malaking tulong din para mapababa yung temperature na ating pong nararamdaman. At panghuli po ay malaking tulong din po yung tuwalya o panyo na basa or pwede din po na
yung mga towel natin or yung panyo ay maglalagay po tayo ng yelo sa loob nito at yun po yung ipupunas natin po sa atin pong katawan. Ang sobrang init ng panahon ay meron din masamang epekto sa mga pasyente na merong pre-existing medical conditions katulad ng high blood, diabetes at marami pang iba. Kaya narito po ang mga dapat nating tandaan. Unang-una, katulad po nung nasabi natin kanina, hanggat maaari ay iwasan po nating lumabas ng bahay, lalo na po kung hindi naman po importante yung atin pong pupuntahan or gagawin sa labas. At wag din po nating kalilimutan na inumin po yung ating pong mga maintenance po na gamot. At panghuli po, kung tayo po ay merong masamang pakiramdam or nararamdaman, mas maigi po na kumonsulta po kaagad tayo sa ating pong mga doktor. Patuloy po ang pagsisikap ng ating programa na makapagbahagi ng iba't ibang kaalaman pagdating sa first aid. At kung gusto niyo po pong matuto, maaari po kayong mag-subscribe, mag-follow at huwag niyo na rin kalimutan mag-like sa aming official Facebook page at YouTube channel. At kung gusto niyo pong makapagpaturo ng aktwal, maaari po kayong mag-send ng request sa aming Facebook page at pwede rin po kayong magpadala ng mensahe. Ngayon naman po ay pag-usapan natin yung iba't ibang mga klase ng heat-related emergencies or illnesses. So meron po tayong tatlo. Meron po tayong tinatawag na heat cramps, heat exhaustion, at heat stroke. Unahin na natin i-discuss yung tinatawag natin na heat cramps. So basically, isa itong pulikat na ang cause or ang dahil is yung pagkawala ng mga electrolytes at tubig natin sa katawan. Kapag tayo ay pinagpapawisan, ang tendency is yung mga electrolytes, yung mga fluids natin ay lumalabas po ito. So isang senyales na ipinapakita ng katawan natin na tayo ay nagkakaroon ng dehydration sa pamamagitan ng heat cramps. Kaya po wag nating baliwalain yung mga pulikat na ating pong nararamdaman kapag tayo ay na-expose sa isang mainit na environment. Ano ang mga sintomas ng isang heat cramps? Aside doon sa pulikat or cramps na ating pong nararamdaman, ito po ay may kasama na pagpapawis, panghihina, at pagkahilo. Ano ang first aid tips natin sa mga taong nagkakaroon ng heat cramps? Unang-una ay alisin natin yung patient sa isang mainit na environment. Siya ay dali natin sa isang malilim, mahangin na lugar na kung saan ay makakapag-relax yung pasyente natin. Dahil walang silbi yung magiging first aid procedure natin kung hindi rin natin siya aalisin dun sa isang mainit na environment. Maaari nating painumin ng tubig or ng mga sports drink or yung mga electrolyte beverages yung patient natin. Nang sa gayon ay ma-replenish or mapalitan yung mga electrolytes na nawala sa kanyang katawan. Maaari din natin lagyan ng cold compress or ng yelo yung part na kung saan siya pinupulikat. Nang sa gayon ay mabawasan or mawala yung pain na nararamdaman ng pasyente kung saan siya parte ng katawan na pinulikat. Pwede din po nating i-massage yung apektadong bahagi. Pero pagka i-massage po natin to, yung marahan lamang po na pagmamassage. At panghuli po ay ina-advise din po natin na ang isang taong nagkaroon ng heat cramps ay huwag po munang magkaroon ng mga physical activities dahil po maaari pong maulit yung cramps na kanila pong naramdaman. Ang sunod naman po nating pag-aralan ay yung tinatawag natin na heat exhaustion. So ano po ba ito? Ang isa po sa ma-observe natin ay meron pong labis na pagpapawis. Meron din po siyang labis na pagkauhaw. Ganon din po, nakaka-experience siya ng pagkahilo, pananakit po ng ulo. At makakakita po tayo ng pag-iiba sa kanyang ugali or behavior, katulad ng pagiging irritable. At may mga cases din po tayo na pagka talaga hindi pa na-ALS, sa isang mainit na environment ang patient na uuwi sa pagkawala ng malay. Ano ang first aid tips natin for heat exhaustion? So unang-una, ganun din. Alisin natin sa isang mainit na environment ang pasyente. At ito ay dali natin sa isang mahangin at malilim na area.
Maaari din nating luwagan yung kanyang mga damit, yung kanyang sinturon at sapatos upang siya ay makahinga ng maluwag at ng maayos. Pangatlo, kung ang patient is merong malay, ay maaari po natin na painumin siya ng tubig, ng mga electrolyte beverages, or ng mga sports drink nang sa gayon ay ma-replenish yung electrolytes na nawala sa kanya. Maaari din po tayong maglagay ng yelo sa mga sensitibong bahagi ng katawan, katulad ng leeg, kilikili, at ng singit or groin area. Kung ang biktima natin ay walang malay, unang-una i-assess natin kung siya ba ay humihinga sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang dibdib kung merong itong rise and fall. Kung sakaling walang rise and fall, tayo ay magsagawa ng hands-only CPR. Kung siya naman ay merong rise and fall of chest at wala lang po siyang malay, makakabuti po na ilagay natin siya sa recovery position or itagilid po natin ang pasyente upang maiwasan natin na siya ay ma-choke sa sarili niyang laway. Dumako naman po tayo doon sa tinatawag natin na heat stroke. So ano po ba ang nangyayari sa katawan ng tao para ito ay magkaroon ng heat stroke? So katulad ng nasabi natin kanina, yung pagpapawis. So may kinalaman po ito sa heat stroke. So sa mga pasyente na merong mga ganitong klaseng medical emergencies, ang nangyayari po dito is na impaired na or hindi na gumagana yung sweating mechanism ng katawan natin. So ang tendency po is hindi na po siya nagpapawis at hindi na rin po lumalabas yung init na na-absorb ng kanyang katawan. So ibig sabihin, nananatili lang po sa loob yung init at maaari pa po itong tumaas dahil patuloy pa rin po ito na nag-a-absorb. Ano naman po ang ma-observe natin sa pasyente o sa victim na merong heat stroke? So unang-una po ay labis na pagkauhaw na umaabot po sa punto na nanunuyo at nagbibitak-bitak na po yung kanilang mga labi at yung kanila pong dila. Ano pa po? Panunuyo ng mga balat. So wala po tayong pagpapawis na makikita doon sa pasyente. Walang pawis yung pasyente po natin. Ano pa? Makakakita din tayo na namumula yung kanilang mga pisngi. At meron din pong pagkahilo at pananakit ng ulo na nararamdaman. Then, nakakaramdam din po siya ng panghihina at pag hinawakan po natin siya is napakainit po nung kanyang temperature. At may mga cases na nawawalan po siya ng malay. Ano po ang mga first aid procedure na dapat nating tandaan para po sa mga heat stroke patient po natin? Unang-una ay ganun din po, alisin po natin siya sa nagkakos ng heat stroke niya. So alisin po natin siya sa isang mainit na environment. At siya po ay dali natin sa isang malamig, malilim at mahangin na lugar. Pangalawa, ang pinaka-importanting goal po natin dito ay mapababa yung kanyang body temperature sa pamamagitan po ng mga sumusunod. Malaking tulong upang mapababa ang temperatura ng katawan ng isang pasyente sa pamamagitan ng paglalagay ng towel na may yelo sa leeg, kilikili at sa singit or sa groin area. Kung may malay ang pasyente, ay maaari natin siyang painumin ng tubig o ng mga electrolyte beverages. Siguraduhin din natin na nakakahinga ang pasyente sa pamamagitan ng pag-o-observe sa rise and fall ng chest nito or sa pag-angat at pagbaba ng kanyang dibdib. Kung sakaling wala tayong ma-observe, ay immediately mag-apply tayo ng hands-only CPR. Kung meron naman po at wala pa rin siyang malay, ituloy lang po natin yung pagpapalamig sa kanyang katawan ng naka-recovery position or nakatagilid. Ngayon naman po ay i-differentiate natin or ano ang pinagkaiba ng heat exhaustion at ng heat stroke. So, simple lang naman po. Sa heat exhaustion is, ang ma-observe natin sa patient ay merong labis na pagpapawis. Sa heat stroke, wala po tayong pagpapawis na makikita. So, yun po ang pinakamadali na ma-observe natin sa patient natin sa pamamagitan ng pagpapawis. Ang heat exhaustion po at ang heat stroke ay parehas po na
delikado para sa parte po ng pasyente. Ngayong panahon ng tag-init ay huwag po nating baliwalain ang mga sintomas na ating pong nararamdaman. Dahil ito po ay maaaring mauwi sa pagkawala ng buhay. Learn, practice, and survive. Angelo de la Paz, Training Officer ng UNTV News and Rescue. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver na magagamit natin, lalo na po ngayong panahon ng sobrang init at sobrang alinsangan upang tayo ay maging ligtas. Sana rin po ay wag nating ipagkakait ang mabuti sa kinaukulan kapag ito ay nasa kapangyarihan ng ating mga kamay na gawin. Hanggang sa susunod na linggo, sama-sama ulit tayong matuto ng first aid at disaster preparedness. Dito lang sa Lifesaver. Magandang umaga po. Ako si Benedict Galasan.